Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, ganun na rin sa lahat ng fans at followers ng programa nyo. Ako si Penelope. Peng ang tawag sa akin ng mga kaibigan at kamag-anak ko, kaya yun na lang din ang itawag niyo sa akin. Gusto ko kasi yung feeling na parang tropa ko lang kayo. Tuwang-tuwa kasi ako sa tuwing nakikita kong nakikipagkulitan kayo sa mga listeners nyo sa FB Live. Minsan nga napapaisip ako, sana balang araw ay magkaroon din ako ng lakas ng loob na mag-comment at magpakilala sa inyo para naman ma-shout out nyo rin ang pangalan ko. Pero sa ngayon, eto na lang muna. Mag-share muna ako ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Popoy at Bea, sa totoo lang, wala talaga akong balak na magpadala ng sulat sa inyo. Masaya na ako sa pakikinig sa Facebook, sa Spotify, at sa YouTube nyo. Pero recently kasi may nabasa akong post sa isang FB group na tungkol sa financial literacy. At sobra akong nakarelate. Biglang nag-flashback lahat ng pinagdaanan ko sa relationship. Nakakatawa, di ba? Tungkol sa usaping pera yung post, pero tungkol naman sa love life yung ikukwento ko. Ay nako, mahabang kwento, Popoy at Bea. Pero bilang panimula, hayaan yung i-introduce ko sa inyo ang kasama kong bibida sa kwentong ito. Walang iba, kundi si Ethan. Ay, grabe. Konti na lang magkaka-stiff neck na ako sa mga reports na to Uy, Penelope, mag-coffee break ka muna. Baka mamaya magkapalit na kayo ng mukha ng computer mo. Mamaya na. Patapos na rin naman ako Sure? Ayaw mo muna magkape? Yup. Pero thank you sa pag-invite. Okay. Talagang pinanindigan mo yung sinabi mong hindi ka magko-coffee break, ha? Ay, oo Sorry naman. Oh, eto kape. Dinala na kita at mukhang wala ka talagang balak tumayo dyan Hala, thank you. Grabe naman, nag-abala ka pa. Kailangan mo yan, pampagising. Para siguradong alert na alert ka habang gumagawa ng mga reports. Ay, nako. Sinabi mo pa. Okay lang ba? Upo muna ako dito sa tabi mo. Sure. Siguro, maning-mani na lang sa'yo yung mga trabaho mo, no? Kaya chill ka pa rin kahit month-end at maraming deadlines. Hindi naman. Wala lang talaga akong sinasayang na oras. Yung mga pwede ko nang gawin in advance, ginagawa ko na kaya hindi ako nararush kapag may mga deadline. Ay, buti ka pa. Sana all. Penelope? Lahat ng tao dito sa opisina, Peng ang tawag sa akin. Kaya wag mo na ako tawaging Penelope. Okay. Peng, di ba sa QC ka rin umuwi? Oo. Bakit mo natanong? Hindi ka naman siguro mag-overtime ngayon, no? Kaya nga pinipilit kong tapusin to kasi hindi ako fan ng mga overtime na yan. Paano ka umuwi? Nagko-commute ka rin ba? Oo MRT lang, ganun. Yun naman pala Baka pwedeng sabay na tayong umuwi mamaya. Naku, unahan na kita ha. Hindi ako nagpapaligaw. Marami pa akong ibang priority sa buhay. Wow, ang layo agad ng tinakbo ng isip mo ha. Sasabay lang umuwi, ito naman. Sorry naman, ang assuming ko pala. So, pwede? Mamaya? Sige na nga. Pambayad ko na rin yung dito sa kape mo. Ha? Diyos ko, di mo naman kailangan bayaran yan I know. Pero gagawin ko na rin. Para naman wala na akong utang sa'yo, no?
I mean, wala ka namang kailangan bayaran kasi wala naman akong ginastos sa kape na yan. Ay, we? Yan yung libreng coffee sa pantry. Ay, talaga ba? Ano ba yan? Hindi ko man lang alam yung itsura ng pre-coffee. Palagi ka siguro bumibili ng kape. Alam mo, yan nga din yung problema ko eh. Ang laki ng nagagastos ko sa kape. Hindi ko nga alam na may libreng coffee pala sa pantry. Masarap din naman yung libre. Tikman mo. Oo nga no. Masarap din pala. Pwede na. Ang laki ng matitipid ko kung ito lang yung kape ko araw-araw. O, di ba? Follow me for more tipid hacks. Ikaw talaga, puro kakalokohan. O, paano? Mamaya na lang baka masyado na nakakabala sa'yo eh. Okay, see you later. Ang sarap pala ng pares dito, no? Bakit hindi ko to alam? Baka kasi sa mga mamahaling ka lang kumakain eh. Hindi naman. Madalas nga akong kumain sa mga tuhog-tuhog malapit sa amin eh. Hindi ko lang talaga alam na may masarap na paresan dito. Nakakatuwa ka naman. Hindi ka pala maarte sa pagkain. Oo naman. Simpleng mamamayan lang din naman po ako kaya wala po akong karapatan mag-inarte. Ay nga pala, kailangan mo bang umuwi na maaga ngayon? Maaga pa naman 7:00 pa lang. Bakit mo natanong? Bala ko sana maglakad-lakad sa circle eh. Ano, G? Kaming magagandang pasyalan ngayon dun. Ay oo, sige, tara. Okay. Wait lang kuya, ito po bayad namin Huwag mo na bayaran yung akin. Ako nang bahala. Sigurado ka? Oo naman. Mas marami akong nakain kesa sa'yo, no? Nakakahiya naman kung ikaw pa yung magbabayad. Lugi ka. Okay, sabi mo. Kuya, ito po yung bayad ng sa akin. Ano, tara? Let's go! Popoy at Bea, nakilala ko nga si Ethan sa workplace. Magkaiba kami ng department pero nasa isang floor lang kami. Matagal ko na siya nakakasalubong at nakakapalitan ng ngiti pero never pa kaming nagkausap. Until one time, nakasabay ko siyang mag-lunch noong sumama ko sa common friend namin na taga-opisina din. Mula noon, naging madalas na ang pag-uusap namin hanggang sa ayain na niya akong lumabas. Simpleng tao lang si Ethan, Popoy at Bea. Hindi siya mahilig sa mga mamahaling bagay. Hindi siya nagsusuot ng mga branded na damit, pero ang lakas pa rin ng dating niya. Matalino siya sa paggastos ng perang kinikita niya. Hanggat kaya niyang magbaon ng lunch para makatipid, gagawin niya. At yon ang malaking bagay na naiambag niya sa buhay ko simula noong maging kami. Ang pagiging matipid. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy kasi ang pagde-date namin ni Ethan hanggang sa manligaw na nga siya sa akin. Wala naman talaga akong balak na magka-jowa that time, pero dahil nakitaan ko si Ethan ng maturity sa pag-handle ng relationship, napasagot niya rin ako kalaunan. Ang laki ng naitulong niya sa akin, lalo na sa pagmamanage ng finances ko. Natutunan kong magtabi para sa future namin at gumastos lang ayon sa pangangailangan. Para siyang jowa at financial advisor in one. Kaya naman kahit na hindi kami mayaman, feeling ko ay secured na ang future ko sa kanya. Kaso nga lang, hindi ko inakalang yung pagiging wais niya sa pera ang magiging isa sa mga problema sa relasyon naming dalawa.
Ang ganda dito sa Tagaytay, no, love? Sinabi mo pa. Kaya buti na lang talaga natuloy itong plano natin na mag-staycation dito. Thank you. Pinagbigyan mo ako sa matagal ko ng wish. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Mahal kaya kita. Happy anniversary, love. Happy anniversary. Mahal? Pwede ba kitang isayaw? Sayaw? Yes. Sweet dance, yung romantic. Sulitin natin yung magandang ambience itong hotel. Oo naman. Pwedeng pwede. Love, Yes, love. ngayon lang ba natin ginawa to? Ang alin? Ito, yung slow dance. Yung sobrang romantic. Tapos wala tayong ibang iniintindi kundi tayong dalawa lang. Ngayon lang, no? Parang, bakit tayo mo ba? Siyempre gusto. Ay. Sana love, hindi na magbago to, no? Hindi magbago. Ang alin? Ito, yung pagiging sweet natin. Sana kahit abutin tayo ng 5 years or 10 years, ganito pa rin tayo ka-sweet sa isa't isa. Oo naman, love. Kahit hanggang sa pagtanda natin. Sus, bakit? Ako na ba yung gusto mong makasama sa pagtanda? Sure ka na ba? Sure na sure. Ikaw lang sapat na. Mula ngayon hanggang sa pagtanda. Naks! Ay, naku, puro ka naman pambobole. Ikaw ba, mahal? Ako na ba nakikita mong makakasama mo hanggang sa pagtanda? Wala naman akong choice eh. Grabe show. Siyempre, biro lang. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw ang pinipili ko. Wala na akong ibang gustong makasama kundi ikaw lang. Naks! Sarap na ang pakinggan, no? Sulitin mo na. Ngayon lang to kasi anniversary natin. Love you. From now hanggang katapusan. I love you too. From now hanggang katapusan. Ang corny natin. The music so sweet, how lovely it can feel. A harmony so sweet, it's hard to believe I have my own melody. Ay, sa wakas, nakauwi rin. Nakakapagod yung biyahe. Sulit naman yung pagod eh. Ay, saan ko pala ilalagay itong mga gamit mo, love? Diyan na lang, love. Aayusin ko na lang mamaya. Okay. Love, mauna na rin ako ha. Sa bahay na ako magpapahinga. Sure ka, love? Mhm. Okay, ingat ka. Happy anniversary ulit. Happy anniversary din. Ay, oo nga pala. Yes, love. Paano yun? Magkano yung share ko? Hindi, sige. Hati na lang tayo. Wala namang problema. Pareho naman tayong may work eh. Hati as in, hati sa lahat? Oo naman. Okay na okay. Never mind. Sige, love. Pakituos na lang yung mga nagastos natin tapos send mo sa akin mamaya yung total. Bank transfer ko na lang. I love you. I love you too. Ingat ka. Ay, grabe ha. Nakakaloka naman yung si Ethan. Para naman kayong hindi magjowa. Ano yun, field trip? Hating kapatid talaga sa gastusin? Kaya nga eh. Pero sabi mo nga, hindi nyo naman kasi napag-usapan kung sino ang may sagot ng expenses nyo, di ba? Kasi naman, anniversary yun. Akala ko sagot na niya. Kasi isipin mo ha, simula nung naging kami, hati kami sa lahat ng mga gastusin sa mga date namin. Hindi ko man lang naranasan na mailibre niya. Baka naman kasi maraming iniintinding gastusin sa buhay si kuya mong boy.
O kaya baka gusto makapag-ipon para sa future nyo. Nagigets ko naman siya sa part na yun. O yun naman pala eh. Kaya lang, anniversary yun, Bes. Anniversary. Espesyal na araw yun. Hanggang dun ba naman? Hati pa rin kami? O bakit? Sa pera lang ba niya maipaparamdam na espesyal ka? Hindi naman sa ganun. Pero syempre gusto ko rin naman yung pakiramdam na ini-spoil ako kahit once in a blue moon lang. Kahit hindi na araw-araw. Kahit tuwing may espesyal na okasyon lang, 'di ba? Sino ba namang babae yung may ayaw na ini-spoil paminsan-minsan? Emphasis on paminsan-minsan. Sa bagay. Bes, gusto ko rin naman maranasan yung feeling na ang haba ng hair ko. Yung maiparamdam sa akin na special ako. Nang hindi ako nag-aambag. Alam mo yun? Ay, ang weird naman kasi ni Ethan eh. Parang scam. Kilig now, pay later. Ay. Popoy at Bea, ironic, di ba? Yung bagay na pinaka nagustuhan ko kay Ethan, siya rin pinaka nakaka-turn off sa kanya. Oo, aaminin ko, nung una medyo cute pa yung pagiging matipid ni Ethan. Sa tuwing nagde-date kami, palaging KKB. Kung ano yung nakain ko, yun ang babayaran ko. Or kung hindi naman, hating kapatid na lang. As in, 50%. Marami na rin naman akong narinig na kwento tungkol sa mga magjowa na nagtutulungan sa mga gastusin. Pero iba itong sa amin ni Ethan. Kapag pera na ang pinag-uusapan, parang hindi na kami magkarelasyon. Hindi ko pa nararanasan na mailibre niya ako sa isang restaurant or maibili man lang niya ako ng kahit na anong regalo. But don't get me wrong, Popoy at Bea ha. Hindi naman yung presyo ng regalo o amount ng pera yung gusto ko, kundi yung feeling na maging special. Yung maiparamdam sa akin na deserve ko naman ang pagkagastusan. Matagal kong tiniis yung ganong ugali ni Ethan, Popoy at Bea. Naisip ko rin kasi na yun lang naman yung bukod tanging issue ko sa kanya. At least, wala siyang bisyo. Wala siyang luho. Never siyang ng babae. At masipag pa siya sa trabaho. Sa dinami-dami ng malalaking problema na pinagdadaanan ng ibang tao sa relationship nila, naisip ko na petty reason lang yung akin. Yun na lang ang ginawa kong pampalubag loob. Pero Popoy at Bea, hindi na ako may hiyang tapatin kayo. Naiinggit ako sa mga babaeng ini-spoil ng mga boyfriend nila. Ayoko rin naman maging dependent lang kay Ethan. Gusto ko pa rin yung may sarili akong pera at income. Pero magpakatotoo na tayo. Hindi ba nakakalambot naman talaga ng puso kapag alam mong lahat ay handang gawin o kayang ibigay sa iyo ng taong mahal mo? Nakakahaba ng hair, sabi nga nila. Sadly, sa relationship namin ni Ethan, never ko pang naramdaman yun. Oh, ba't kaya ang aga-aga tumatawag nitong taong to? Oh, hello, bakit? Hello, Beth. May papakita ko sa'yo. Ano? Open mo kasi yung cam mo. Oh, ayan na. Open na yung cam ko. Ano ba kasi yun? Tada! Binilhan ako ng jowa ko ng favorite kong tulips. Ang sweet, diba? Sus. Binibilhan ka lang naman kapag may okasyon. Ay, bitter ang lola mo. Valentine's na Valentine. Diyos ko, hindi ako naniniwala sa Valentine's Day na yan. Kapag nagmamahalan ng dalawang tao, araw-araw Valentine's. Hindi lang tuwing February 14, kaya tigil-tigilan niyo ako sa mga pa-flowers at chocolates na yan. Binibigyan lang naman kayo ng mga jowa niyo dahil napipressure sila eh. Hala siya. Gina, ka na naman, girl. Ano nangyari sa'yo? Alam ko na. Walang paandar yung jowa
flowers. Bibigyan din ako nun mamaya, no? Hindi lang talaga ako kagaya ng iba na sobrang excited sa mga ganyan. Weh, sa kuripot niyang yun, palagay mo ibibili ka na ng flowers? I doubt. Bibilhan ako nun. Gusto mo, magpustahan pa tayo eh. Sige ba? Nako, sure ako mananalo ako sa pustahan na to. Easy money. Last year lang hindi ka binigyan ng gift sa Valentine's, di ba? Pwes, iba na ngayon. Okay, let's see. O siya, sige na. Malapit na ako sa desk ko. Update na lang kita mamaya. Kapag na-receive ko na yung flowers ko. Okay. Update mo na lang ako kapag umiiyak ka na kasi wala ka natanggap na gift, ha? Asa ka. O siya, sige na. Later na lang. Bye. Babush! Happy Valentine's! Ba't ba hindi ako makapag-concentrate sa lintik na report na to? Kainis! Nasaan na ba kasi si Ethan? Mapuntahan nga sa desk niya. Busy pa lang mokong sa desk niya. Teka, dito muna ako. Oobserbahan ko na lang muna siya. Baka naman kasi may naiplano na siyang gawin. Siguro balak niya akong i-surprise. Hoy, Peng! Ay pala ka! Diyos ko, ginulat mo naman ako, Kate. Sino ba kasing sinisilip-silip mo dyan? Si Ethan ba? Ha? Hindi Ba't ko naman sisilipin si Ethan? Pwede ko naman siyang puntahan sa desk niya kung gusto ko, no? So bakit nga? Ba't napadpad ka rito sa area namin? Hindi, may sinilip lang ako sa bintana. Ha? Ano? Hinihintay kong inihintay kung dumating yung taho. Alam mo, ang weird mo ngayon. Paano dadaan yung taho? 3:00 na ng hapon. Ay, oo nga, no? Gusto mo samahin mo na lang ako sa pantry. Magkape muna tayo. Tara. Pero dadaan muna ako sa locker ko, ha? Ilalagay ko lang tong flowers at chocolates na pinadala ng boyfriend ko. Ang sweet naman ng boyfriend mo. Oo nga eh. Kahit nasa malayong lugar siya, nag-effort talaga siyang magpa-arrange ng flower delivery para lang sa akin. By the way, tara na? Tara. Uy, salamat ulit sa kwentuhan, ha? At sa kape. Wala yun. So paano? Balik na ako sa desk ko, ha? Okay. Mukhang wala namang plano si Ethan ngayong Valentine's. Mukhang wala talaga akong aasahan sa kanya. Baka tama nga si Lara. Sa sobrang kuripot niya, hindi gagastos yun para sa mga paandar niya. Makabalik na nga lang sa desk. Oh my God! Flowers? Kanino kaya to? Ba't dito pa nilagay sa desk ko? Di bale, hayaan ko na lang dyan. For sure, babalikan naman yan ng may-ari. May note? Teka, basahin ko nga. Hi, love. Happy Valentine's Day. I love you. Love, Ethan. Hindi ba dapat ang reaksyon na nakatanggap ng flowers? Kainis ka. Happy Valentine's Day, love. Happy Valentine's Day. Akala ko nakalimutan mo na eh. Pwede ba naman yun? Sobrang special tong araw na to. Thank you, ha? You're welcome, love. Mamaya pala, dadaan tayo sa Caloocan bago umuwi, ha? May pupuntahan tayo?
Oo, sana. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Okay na okay. Yun. O sige, mamaya na lang ha. Love you. I love you too. OMG! Matawagan na nga si Lara. Akala niya siya lang ang happy ngayon, ha? O, ano ka ngayon? May flowers din ako. Hello, Oh. Bes. Aba, mukhang nadaan mo sa pananakot si Ethan ah. Hoy, hindi ah. Nagkape lang ako saglit. Pagbalik ko, may flowers na sa table ko. Kahit tanungin mo pa yung mga kasama ko dito sa opisina namin. Oo na, sige na, naniniwala naman ako. O, paano ba yan? Talo ka sa pustahan. Sige, pag nakita tayo, libre kita ng milk tea. Okay. Sige na, bye na. May work pa ako eh. Bye, lover girl. Love, dito na tayo. Dito na? Oo, love. Dahan-dahan sa pagbaba, ha? Anong meron dito? Ano pa? Yan, oh. Motor shop. Motor shop? Bakit? Kasi love, di ba Valentine's naman ngayon? Oo, tapos? Baka pwede rin akong lumambing sa'yo, love. Bagong helmet lang. Luma na kasi itong ginagamit ko ngayon, eh. Helmet? Papabili ka ng helmet? Oo, sana. Mura lang naman yun, eh. Sige na. So, dinala mo ako dito para magpabili ng helmet. Sana. My God. Sige na, love. Para naman may matanggap din ako sa'yo ngayong Valentine's. Dinala mo ako dito nang hindi sinasabi sa akin kung anong plano mo? Tapos magpapabili ka lang pala ng bagong helmet? Gulatan? Ano to, hold up? Lah, grabe ka naman, love. Usa ka naman sumama eh. Tsaka, binila naman kita ng flowers kanina, di ba? Ano ako? Wala ka bang gift sa akin? Ito naman! Sumama ako sa'yo kasi akala ko dadalhin mo ako somewhere romantic. Kasi nga Valentine's Day, di ba? Espesyal na araw. Araw ng mga puso. Nag-expect ako na dadalhin mo ako sa magandang restaurant. O kaya baka may mas maganda ka pang surprise. Yun pala sisingil mo lang ako sa ginastos mo sa flowers? Hindi naman paniningil yun eh. Lalambing lang naman ako sa'yo. Bakit? Kayo mga babae lang ba yung pwedeng makatanggap ng regalo pag Valentine's? Gano'n na rin yun. Para ka na rin naniningil kasi nag-expect ka ng kapalit sa binigay mo. O teka, magalit na galit ka. Pwede mo namang sabihin kung ayaw mo, di ba? Yung ganyan. Parang pinapamukha mo naman sa akin na napakasama akong tao. O yan! Kunin mo yung wallet ko. Oh! Siguraduhin mong makakabili ka ng magandang helmet ha? Para mabawi mo yung inilabas mong pera para sa flowers at chocolates ko. Para naman wala kang masabi sa akin. Teka lang! Love! Love! By the way, thank you nga pala. Thank you sa sorpresa at pagsira ng Valentine's Day ko. Popoy at Bea, sobrang pahiyang-pahiya ako sa sarili ko nung time na yon. Para akong bata na naghihintay ng pasalubong. Only to find out, prank lang pala ang lahat. Sobra akong nanliit. Yun na siguro ang isa sa pinaka-silly, yet pinaka-masakit na naranasan ko sa relationship namin ni Ethan. Asang-asa ako na finally, natutunan niya akong pakiligin, lalo na't Valentine's Day. Yun pala, ginawa niya lang akong investment. Naghihintay pala siya ng kapalit. Kaya niya lang ako binigyan ng gifts dahil umaasa siyang bibigyan ko rin siya. Doon na talaga ako napuno, Popoy at Bea. Hindi kami nag-usap ni Ethan nung gabing yon. Imagine,
Valentine's na Valentine's. Nagde-date ang maraming couples, pero kami, hindi kami nag-uusap. Naintindihan ko rin naman yung point ni Ethan. Totoo naman kasi na hindi lang para sa aming mga babae ang Valentine's Day. Pero para pangunahan niya pa ako sa pagbibigay ng regalo sa kanya, medyo nakaka-offend na. Siguro mas matatanggap ko pa kung hindi na lang siya nag-aksaya ng oras at pera para bilhan ako ng flowers. Kesa naman binigyan niya nga ako ng gift, pero meron namang kapalit. Doon na rin ako napaisip, Popoy at Bea. Ganito na lang ba ang magiging takbo ng relasyon namin ni Ethan? Paano kung magkatuluyan kami at nadala niya ang ganitong ugali hanggang sa maging mag-asawa na kami? Anong klase kayang buhay ang naghihintay kasama ang isang kagaya ni Ethan? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. KKB. Popoy at Bea, tiniis kong wag pansinin si Ethan pagkatapos naming magtalo. Sinubukan niya akong tawagan pero hindi ko sinagot. Hindi ko rin kasi alam ang sasabihin ko kasi punong-puno pa rin ako ng sama ng loob. Pero makalipas lang ang gabing yon, pinuntahan niya ako sa bahay namin at humingi ng sorry. Ganun naman siya lagi eh. Sa tuwing meron kaming hindi na pagkakasunduan, siya palagi ang unang humihingi ng pasensya. Alam ng buong pamilya ko kung gaano siya ka-willing na magpakumbaba. In fairness naman sa kanya, doon niya na ipapakita ang pagmamahal niya sa akin. Oo, bagsak siya pagdating sa gift giving, pero sa ibang aspeto naman, bawing-bawi siya. Kaya naman kahit anong sama ng loob ko, nagagawa niyang palambutin ang puso ko. Popoy at Bea, pinag-usapan naming mabuti ni Ethan ang tungkol sa issues ko sa kanya. Ipaniliwanag niya rin ng maayos at mahinahon ang side niya. Magkaiba lang talaga kami ng pinanggagalingan. Siya, gusto niyang maging intact yung boundaries namin bilang magkarelasyon, lalo na nga sa usaping pinansyal. Ako naman, siguro na-impluwensyahan lang ng mga nakikita at napapanood ko sa TV at pelikula, kaya akala ko sa pamamagitan ng regalo lang pwedeng iparamdam ang pagmamahal. Mas inintindi ko pa ang ugali ni Ethan. Paunti-unti, natuto na rin siyang bigyan ako ng maliliit na regalo. Kahit mumurahin lang. Okay na yon, at least nakikita ko ang willingness niya na mag-adjust para sa akin. Ganon ang naging takbo ng relasyon namin hanggang sa mag-propose na nga siya sa akin at magplano na kami ng kasal. Love, kape ka muna. Yun. Thank you, love. Ang busy mo naman. Di naman masyado. Gusto ko lang ma-finalize tong pagpili ng wedding ring natin para makausad na tayo sa iba pang iintindihin. Nak, sobrang hands-on mo naman sa kasal natin. Syempre naman. Kasal natin to eh. Ay, nga pala, love. Ito yung mga pinagpipilian kong sing-sing eh. Patingin? Okay to. Maganda siya. Etong next. Tingnan mo din, baka mas magustuhan mo. Uy, parang mas maganda to, love. Kaya lang mukhang mamahalin. Pero yun ba gusto mo? Oo, sana. Huwag mo nang intindihin yung presyo. Hati naman tayo eh. Wait, ano? Ang sabi ko, huwag mo nang intindihin yung presyo. Oo nga, kasi? Kasi, hati naman tayo. Hati tayo? Oo. Sa wedding ring? Yes.
Hati tayo? Sa wedding ring? As in? Bakit? Di ba ang usapan natin, hati tayo sa mga gastusin? Ultimo wedding ring, love? Paghahatian natin? Aba malamang, kasama yun sa mga gastusin sa kasal eh. Akala ko naman, ang paghahatian lang natin is yung bayad sa venue, sa catering, sa organizer, yung photographer. Hindi ko alam naman. Hindi ko naman akalain hanggang sa wedding ring. Maghahati pa tayo. O bakit? Dapat ba ako magbayad nun? Ethan naman eh. Ako na nga magbabayad para sa wedding gown ko eh. Oh, ako rin naman magbabayad ng isusuot ko ah. Bakit nga ba kasi ako nag-expect sa'yo? Love, ano galit ka na naman ba? Masama ba loob mo na maghahati tayo sa babayaran sa singsing? Hindi. Huwag mo nalang intindihan. Sige na, yung mas mura na lang yung piliin natin. Sigurado ka? Ethan, sorry ha. Pwede ba akong magpaka-honest sa'yo? Sa totoo lang, sobrang disappointed ako. Bakit? Kasi naman, wala namang kaso sa akin kung maglalabas din ako ng pera para sa preparation ng kasal natin. Pero, hindi ko naman ina-expect na ganito. As in, hati talaga sa lahat. Love, konting panahon na lang ikakasal na tayo. Lahat ng sa akin, magiging sa'yo na rin. So anong problema kung paghatian natin yung gastusin? Yun na nga eh. Ikakasal pa lang tayo. Pero ngayon pa lang, parang hindi na natin napagkakasunduan yung mga ganitong bagay. Bakit feeling ko kapag mag-asawa na tayo, isusumbat mo pa rin lahat ng magiging gastusin natin? Baka mamaya ipamukha mo pa sa akin na mas malaki na ipapasok mong pera. Sus, ikaw naman oh. Masyado mo naman pinangungunahan yung mga pangyayari. Huwag mo munang isipin yun. Ewan ko, Ethan. Pero sa totoo lang, parang natatakot ako. Natatakot saan? Natatakot ako para sa ating dalawa. Para sa pagsasama natin. Parang hindi ako makakaramdam ng security. Ewan ko. So may hesitation ka na sa kasal? Atras ka na? Ewan ko. Anong ewan mo? Hindi natin pwedeng ituloy ito ng may isang nagdadalawang isip. Kailangan parehong buo yung loob natin. Mamaya na lang siguro tayo mag-usap. Magpapalamig lang ako. Love, kain na tayo. Luto na yung hapunan natin. Love, niluto ko yung paborito mo. Tara na, kumain na tayo. Ay, salamat naman at pinagbuksan mo na ako. Tara na, sabay na tayong kumain. Anong pagkain natin? Halika na, nagluto ko ng paborito mo. Yung sinigang na hipon. Tara. Opo ko na, mahal. Pag-aayin kita. Saglit lang, ha? Yan. Kain na, ha? Ethan. Love? Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Ang alin? Ito. Yung mga panunuyo mo sa akin. Sa tuwing may hindi tayo na pagkakasunduan. Lagi na lang yung ikaw nagpapakumbaba. Lagi na lang yung ikaw gumagawa ng paraan para magkabati tayo. Love, hindi ko kasi kaya magalit sa'yo na matagal eh. Nakakainis ka naman kasi. Bakit ba ganyan ka? Bakit ba ang dali mong napapalambot yung puso ko? Siguro, love, lumalambot ang puso mo. Hindi dahil sa ginagawa kong panunuyo sa'yo. Sadyang malambot lang talaga yung puso mo sa akin. Minsan, nauunahan ka lang talaga ng inis eh. Kaya hindi naman kita masisisi kasi minsan, nakakainis naman talaga yung ugali ko. Yung kanina,
Sorry ha. Ay, okay na yun, love. Naintindihan naman kita. Tsaka, binayaran ko na rin yung wedding ring. Wala ka nang dapat intindihin doon. Ha? Oo, sige. Ilista mo na lang para alam ko kung magkano yung mga dapat kong bayaran sa'yo. Naku, love, hindi na kailangan. Sagot ko na yun. Ha? Para naman makabawi ako sa'yo. Na-realize ko rin na masyado na ako nagiging wise eh. Minsan, wala na sa lugar. Pasensya ka na, love, ha? Sana mapatawad mo ako. Saka sana wag kang atras sa kasal natin, ha? Hindi ko kasi kaya mawala ka eh. Love. Sorry din. Okay na yun. Huwag mo na masyadong intindihin yung kanina. Nabigla lang din kasi ako. Hindi naman ako aatras sa kasal natin eh. Pasensya ka na, ha? Sorry kung inisip mo na nagdadalawang isip ako na pakasalan ka. Love, hindi. Kasi sure na sure ako. Gusto kitang pakasalan. Lahat ng mga hindi natin na pagkakasunduan, gagawa natin ng paraan. Aayusin natin, di ba? Salamat, love, ha? Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ethan. Mahal na mahal. And if I didn't love you, I'd just even let you go. But you know it ain't easy. And if I never cared, Popoy at Bea, maayos naman na ang naging pag-uusap namin ni Ethan. Napagkasunduan namin na sa lahat ng bagay, kung pareho naman kaming makikinabang, kailangan hati kami sa gastusin. Sa date, sa everyday expenses, pati sa mga gastusin sa paparating na kasal namin, palagi kaming naghahati. Pero hindi ko naman akalain na ultimo sa engagement ring namin 50-50 pa rin. Hindi ko alam kung si Ethan ba yung nakakainis sa part na to o ako. Pero sa paniniwala ko kasi dapat lalaki ang mas gumagastos sa kasal. At sa lahat ng napapanood o napapakinggan kong love story, yung groom ang gumagastos sa wedding ring. Kwento nga sa akin ng mama ko, ang tagal daw pinag-ipunan ni Papa yung singsing para sa kasal nila. Or siguro iba lang talaga yung upbringing ko. Malayong malayo sa paniniwala ni Ethan. As usual, Popoy at Bea, si Ethan na naman ang nagpakumbaba at humingi ng sorry. At pagdating sa bagay na yon, sobrang effective niya. Hindi lang siya basta nanunuyo. Talagang gumagawa siya ng paraan para makabawi. At sa tuwing ginagawa niya yon, nakikita ko kung gaano siya ka-willing na isalba ang relationship namin. Nakikita ko sa mga mata niya na hindi niya kayang mawala ako. At nararamdaman ko sa mga hawak niya, sa mga haplos niya, kung gaano siya nagigilty sa tuwing naipapamukha ko sa kanya yung inis ko. Sa isang iglap, nawawala ang galit ko at napapalitan ng guilt. Bakit ko ba masyadong itinutuon ang pansin ko sa nag-iisang kakulangan niya? Kung tutuusin, bibihira na ang kagaya ni Ethan. Isang lalaki na mature mag-isip, marunong mag-handle ng relationship, kayang magpakumbaba, at alam kung paano magmahal ng totoo. Palagi kong itinatatak sa isip ko na napakaswerte ko kay Ethan, na hindi na ako makakahanap ng kagaya niya. Love,
Kamusta na si Tito? Okay na ba siya? Love, buti dumating ka na. Kanina pa ako walang makausap dito eh. Medyo stable na. Buti na lang daw na itakbo agad-agad dito sa ospital. Ay, salamat naman kung ganon. Kaya lang, kailangan pa daw i-observe eh. Love, natakot ako. Akala ko kung ano nang nangyari kay Papa. Shh, huwag ka na mag-alala. Nandito na ako. Hindi natin nahayaan na may mangyaring masama sa Papa mo, okay? Salamat, love. Salamat talaga. O basta Ryan, ikaw na munang bahala kay Papa ha. Kapag may kailangan kayo, magsabi ka kaagad. Ate, hindi pa pwedeng dito ka muna sa bahay? Para may kasama ako magbantay kay Papa. Susubukan kong kausapin si Ethan mamaya. Okay, balitaan mo ako ate ha. Oh, sige. Babalik pa naman ako mamaya eh. Aalis lang ako saglit para bilhin tong mga gamot na nireseta ng doktor. Paano pala yung bill sa ospital ate? Saan ka kumuha ng pambayad? May mga naitabi naman ako. Panggastos sana sa kasal namin ni Ethan pero yun na muna yung pinambayad ko sa ospital. Buti na lang din talaga na discharge agad si Papa kaya hindi masyadong lumaki yung bill. Eh next month na yung kasal nyo ate ah. Saan ka hagilap ng pamalit doon sa nilabas mong pera? Bahala na. Sa ngayon mas mahalaga na gumaling si Papa saka ko naiisipin yung tungkol sa kasal. Pasensya ka na ate ah. Wala eh. Natapat pa na naendo ako sa trabaho. Hindi tuloy ako makatulong sa gastusin ngayon. Huwag mo nang intindihin yon. Mas kailangan kita dito para sa bahay para may makasama si Papa. Lahat ng gastusin dito, ako na munang bahala. Salamat ate. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Ay. Love? Mabigat pa rin ba loob mo sa nangyari kay Tito? Medyo gumaan na kahit papano kasi na-discharge agad siya sa ospital. I'm sure magtutuloy-tuloy na yung pagaling niya. Kaya huwag ka na masyado maglala, okay? Kaya lang, love. Yung pera na gagamitin ko sana para sa kasal natin, nagamit ko eh. Pinangbayad ko sa hospital bills ni Papa. Okay lang yun. Mas mahalaga kalagayan ng Papa mo ngayon. Okay lang? Siyempre naman. Okay lang na hindi na ako tumulong sa mga gastusin sa kasal? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ano? Saka na lang natin pag-usapan, love, okay? Mas mahalaga ngayon yung pagaling ni Tito. Pero love, next month na yung kasal natin. Kailangan na nating makapag-abot ng paunang bayad sa organizer at saka sa ibang kakailanganin. Magagawa pa naman natin ang paraan yan eh. Love, pwede kayang ikaw na lang muna yung bahala sa mga expenses sa kasal? Medyo malaki naman yung ipon mo, di ba? Love, oo, malaki yung ipon ko. Pero gagamitin natin yun para sa pagsisimula natin eh. Paano yan? Alangan namang i-move pa natin yung kasal. Actually, yan nga din yung naisip ko eh. Siguro, mas okay kung i-move na lang muna natin. Ha? Seryoso? Wala naman ako maisip na ibang paraan eh. Kasi alam kong nagalaw mo na yung pera mo. Kaya na-expect ko na rin na hindi ka na talaga makakapag-abot para sa expenses natin. Pero love, ang tagalan nating pinaghandaan to. Sayang naman kung ipopostpone pa natin.
Hindi rin naman kasi maganda kung itutuloy natin ng may isang miyembro sa pamilya na nagre-recover sa pagkaka-hospital. Pangit tingnan, love. Pangit tignan? O ayaw mo lang sagutin yung mga gastos sa kasal? My God, Ethan! Mas gugustuhin mo pang i-postpone na lang yung kasal natin kaysa sagutin yung mga gastusin? Kahit na ang tagal na nating naplano to? Kahit na ang dami na nating nasimulan? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang. Hindi naman kasi talaga magandang ikasal tayo habang nagpapagaling pa si Tito. Parte siya ng celebration, kaya hindi pwedeng wala siya dun. Oo, alam ko. Nagigets ko yun. Pero Ethan, sure akong hindi yun ang totoo mong dahilan. Ayaw mo lang na wala kang kahati sa mga gastusin. Love naman eh. Ano, pagtatalunan na naman ba natin to? Oo, Ethan. Pagtatalunan talaga natin. Kailangan eh. Para naman kasing umabot na sa sukdulan yung pagtitipid mo sa pera mo. Hindi ko naman alam kung wais ka lang ba o kung kuripot ka talaga. O hindi kuripot na akong kuripot. Alam mo naman yun, di ba? Simulat sa pool naman yun yung issue mo sa akin. At hanggang ngayon, yan pa rin ang issue. Ultimo sa kasal natin, yan pa rin. May na-ospital na sa pamilya ko, yan pa rin. Hindi ba pwedeng paminsan-minsan mag-adjust ka naman? Kalimutan mo muna yung pagiging kuripot mo. Ay, sabi ko na nga ba, hindi talaga natin dapat pag-usapan muna to eh. Halika na, matulog na muna tayo. Hindi, Ethan. Hindi natin itutulog tong issue na to. Tapusin na natin to kasi hindi ko na kaya. Tatapusin ng alin? Bakit may kailangan tapusin? Ayoko na, Ethan. Pagod na ako sa kakaintindi dyan sa ugali mo. Kasi ultimo sa mga oras na hirap ako na may pinagdadaanan akong malaking problema, yan pa rin yung pinapairal mo. Peng, love, marami ka lang problema ngayon kaya mo nasasabi yan. Palipasin muna natin to kaya matulog na muna tayo. Ethan, ayoko na. Love naman eh. Ngayon lang yan. Bukas magbabago din isip mo. Sige na, matulog ka muna. Hindi, Ethan. Ayoko na talaga. Hindi ko yata kayang I-cancel na natin yung kasal. Maghiwalay na muna tayo. Gusto ko munang magpahinga. Love. Please. Please. Pagbigyan mo na muna ako. Kailangan ko to. Kailangan kong makapag-isip. Kailangan kong makahinga. Kailangan ko ng space. Yung malayo sa'yo. Yung hindi ko muna iniintindi yung sa ating dalawa. Please. Please. Ibalato mo na sa akin to. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo. Ay, mukhang ayaw mo naman papigil eh. Salamat. Uuwi na muna ako sa amin. Teka, ngayon agad? Gabi na, bukas ka na lang umalis. Kailangan ko to. Ngayon ko mas kailangan ng space para makapag-isip. Ngayon ako mas kailangan ni Papa at ni Ryan. Hindi ko na pwedeng ipagpabukas to, Ethan. Ngayon ang pinakatamang oras. Ngayon ang pinakamagandang tiyempo para tapusin muna natin to. Paano kung sabihin kong ayaw ko na? Paano kung ang puso ko'y Papayat Bea, napagod na? umabot na sa sukdulan yung inis ko kay Ethan. Hindi ko na kinaya eh. Nagkasabay-sabay na kasi yung sama ng loob ko sa kanya at yung problema ko sa pamilya ko. Parang masyado na akong maraming iniintindi at hindi ko na kayang pasanin lahat ng sabay-sabay. Kaya naman minabuti kong tapusin na lang muna yung sa aming dalawa ni Ethan. Total naman, naisip niya ring i-postpone yung kasal. Eh di nilubos-lubos ko na. Kinuha ko na yung pagkakataon na yon para humingi ng space, para makapag-isip-isip, at para maituon ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Papa.
Yun na yung pinakamagandang timing para lumayo ng pansamantala kay Ethan. Hindi ko naman talaga intensyon na tapusin na ng tuluyan yung relasyon namin ni Ethan, Popoy at Bea. Pero unti-unti kong na-enjoy yung freedom. Parang pinarealize pa sa akin ng mundo na kung hindi rin naman ako kayang alalayan ni Ethan financially, ako na lang muna ang aalalay sa sarili ko. Total naman, meron akong sariling income. At isa pa, hindi na rin naman nag-reach out sa akin si Ethan. Siguro nahiya na rin siya. O baka naramdaman niya yung bigat na naramdaman ko nung huli kami nag-usap. Hindi na siya nagparamdam mula noon. Pero balita ko, nag-seek na siya ng professional advice. Hindi mula sa isang financial advisor, kundi mula sa isang psychiatrist. Meron para siyang mental health condition na kung tawagin ay chromatophobia o yung fear of spending money or being around it. Nung nag-search ako tungkol dito, marami pala itong klase. Pwedeng takot humawak ng pera o takot sa maraming pera. Pero yung case ni Ethan, meron siyang anxiety sa paggastos ng pera. He finally acknowledge his condition and he is doing something about it. Sayang nga lang kasi hindi ko na siya nasamahan sa laban niyang iyon. Kailangan ko na rin kasing alagaan naman ang sarili ko. At nung medyo okay na ako, sinubukan kong bigyan ulit ng chance ang sarili ko para kumilala ng ibang tao. Sure ka na ba dyan, Bes? Ready ka na makipag-date pagkatapos ng lahat na nangyari sa inyo ni Ethan? Hindi pa ako sure pero susubukan, di ba? Halos 2 taon naman na mula nung naghiwalay kami. Sa bagay, mula nung nag-break kayo, wala ka ng ibang isip kundi pamilya mo. Siguro nga it's about time. Anyway, nandito na ako sa meeting place namin ni Chris. Tawagan na lang ulit kita mamaya. Sige. Enjoy! Balitaan mo ko, ha? Okay, bye. Hi. Uy, hi. You're just in time. Kakaupo ko lang din halos. Eto nga, ite-text na nga sana kita eh. Sorry, hindi na ako nagpasundo. May dinaanan pa kasi ako eh. No, that's totally fine. Have a seat. Okay. Alam mo, sobrang excited ako to finally be able to talk to you in person. Pero, order muna tayo ng food. And that's how it all ended. Para kaming mga basang sisiw. Cute nga nun eh. Ituloy niyo pa rin yung pag-akyat sa bundok kahit umaambon na. Napaka-precious ng moment na yun, no? Totoo. Isa yun sa mga hindi namin makakalimutan na getaway. Anyway, bill out na tayo. Okay. Waiter, bill please. Teka, nasaan na yung wallet ko? May problema ba? No, it's fine. Konting aberya lang. Nasaan na ba kasi yun? Alam ko nalagay ko sa bulsa ko yun eh. You can let me know kung may problema ha. Baka makatulong ako. Wait, pwedeng iwan muna kita saglit. May i-check lang ako sa car. I'll be right back. Mabilis lang to. Okay, dito lang ako. Penelope. Uy, anong balita? Nahanap mo ba yung hinahanap mo? Actually, hindi nga eh.
So, may maitutulong ba ako? Yun na nga eh. Penelope, sorry nakakahiya man pero I don't have a choice eh. I need a favor sana. Sure, ano yan? Ano kasi, naiwan ko pala yung wallet ko sa bahay. Nandun lahat ng cash at saka ATM ko. Okay lang ba kung paluwalan mo muna yung bill natin? Babayaran ko when I get home. Promise. So, ako ang pagbabayarin mo nitong mga nakain natin? Oo, sana. Pero ngayon lang, hindi na to mauulit, promise. Next time, I'll make sure na okay ang lahat bago ako umalis ng bahay. Sorry I know, sobrang nakaka-turn off pero wala eh. Nangyari na yung nangyari. Naiwan ko sa bahay yung hindi dapat maiwan. Pero wag kang mag-alala. As soon as I get home, itatransfer ko rin agad sa bank account mo. Sige. Walang problema. You sure? Wala naman tayong ibang choice, di ba? Kesa naman maghugas tayo ng plato dito. Thank you. Sorry talaga. Thank you for the day. At saka sa paghatid na rin. Thank you din. And sorry sa inconvenience kanina. Okay lang yon. Hindi mo naman kasalanan eh. Babawi ako sa next date natin. That I promise. Next date? Oo. Chris, I guess, last date na muna natin to. Ha? Last date agad? Sorry magiging honest na ako sa'yo. I didn't feel it kasi eh. Although, I must admit, okay ka namang kasama. There's nothing wrong with you actually. It's just that, parang ayoko na muna. Ganun ba? Okay. It's okay. I respect that. Thank you. But, just so you know, I had a good time. If ever kailanganin mo ng kasama para lumabas or if you ever change your mind, sabihan mo lang ako, okay? Okay. Ano? Sinabi mo yun? Last day nyo na agad? Oo. Akala ko ba okay naman siya? Masaya naman ka mo siyang kasama, di ba? And he's a gentleman. Ang saya-saya mo nga habang sinasabi mo sa akin yan kanina eh. Oo nga, okay naman talaga siya eh. Almost perfect naman na sana. May slight kilig na nga eh. Kaso, wala eh. Yung attraction ko biglang, alam mo yun, nawala eh. Nasira. Dahil lang sa naiwan niya yung wallet niya? Bes, alam mo naman yung trauma ko pagdating sa mga ganyang bagay, di ba? Diyan na nga ako galing sa dilema na yan eh. Babalik pa ba ako dyan? Hindi naman niya kasalanan kung naiwan niya yung wallet niya. Oo, medyo may mali siya sa part na yon kasi dapat sinisiguro niyang okay ang lahat. Lalo na sa first date. Pero Peng, enough na ba yun para i-reject mo siya for good? Paano kung nagpapalusot lang siya? Paano kung sinabi niya lang na naiwan niya yung wallet niya pero ang totoo, gusto lang niyang magpalibre? Ayoko naman maging sugar mommy balang araw, no? Paano kung totoo? Di ikaw pa ngayon yung magmumukhang kahiya-hiya niyan. Na dahil lang sa nagpasalo siya sa'yo ng bill niyo sa pagkain na-turn off ka na agad. Paano kung malalaman kung totoo yung palusot niya o hindi? Hindi mo malalaman, Peng. Kasi ginudge mo na agad siya. Hinusgahan mo agad yung pagkatao niya sa isang simple at maliit na pagkakamali. Pinagdamutan mo agad siya ng second chance. Girl, pag-isipan mo ng mabuti. Timbangin mo. Kasi base sa pagkukwento mo sa akin, feeling ko mabuting tao naman si Chris. Huwag mo sanang hayaan na masayang lahat ng dahil lang sa simpleng issue. Isang issue na nakakabit sa past mo. Alam kong mahirap. Pero iba si Ethan. Iba si Chris. Subukan mong mas imulat yung mata mo. Subukan mo lang. Ano ba? Tatawagan ko ba siya?
Oh my God! Sakto tumatawag siya. Hello, Chris? Penelope, sorry sa abala. Nakalimutan ko kasing tanungin yung bank account mo bago tayo maghiwalay kanina eh. Bank account? Bakit? Di ba, promise ko, babayaran ko yung pinaluwal mo kanina. Ganun ba? O sige, text ko na lang sa'yo. No need. Actually, nandito na ako sa tapat ng bahay mo. Iabot ko na lang in cash. Ay, we? Oo nga. Uy, sorry talaga kanina ha. I know I made you feel uncomfortable. Pero kahit naman hindi na masusundan yung date natin, tutupad pa rin ako sa sinabi ko. Babayaran ko yung dapat kong bayaran. Hintayin mo ako dyan. Lalabas na ako. Mag-uusap muna tayo. Wait. Sorry. I didn't know na ganun pala yung naging experience mo sa dati mong sa ex-fiancé mo. Kaya sorry talaga sa naging reaction ko kanina, ha? No, it's okay. Naiintindihan ko naman eh. It's all on me. Pero okay na rin na nangyari yun. Kasi nagkaroon ka ng reason para magkwento ng mas malalim about your past. Medyo nakakahiya nga lang. Hindi ah. Actually, I appreciate you more. Thank you sa pagiging honest and sa pagiging matapang to face and admit your personal issues. Most importantly, thank you for letting me know. You didn't owe me that pero pinaliwanag mo pa rin yung side mo. Well, I hope pwede ko pang bawiin yung sinabi ko kanina. Sinabi mo kanina? Alin dun? Yung sinabi ko na last date na natin yon. Pwede pa namang bawiin, di ba? Ay naku, hindi na. Touch move na yun, wala nang bawian. Ano nga? Pwede pa ba? Of course pwede. Pwedeng-pwede. Sabi ko nga sa'yo, di ba? If you ever change your mind, just let me know. So, ako naman ang magsasabi nito. Babawi ako sa next date natin. That, I promise. Parang familiar yung lines. Sino nagsabi niyan? Sino nga ba? Okay. I look forward to our next date. And I'm careless and restless, and I wish I could just close my eyes. Popoy at Bea, I didn't realize na naging traumatic na rin pala sa akin yung experience ko with Ethan. To the point na naapektuhan na yung mga susunod na dating life ko. Although hindi ko naman sinisisi lahat sa kanya, hindi niya rin naman kasi ginusto yung nangyayari o pinagdadaanan niya ngayon. All I'm saying is, nag-iwan ito ng hindi magandang epekto sa akin. Kung meron man akong hihilingin at this point, yon ay yung healing sa side naming pareho. Luckily for me, meron na akong kasama sa laban ko. Ikinwento ko kay Chris lahat ng naging experiences ko and he was willing to help me na ma-overcome yung trauma. He's a very understanding man. And I hope Ethan will also find someone na makakatulong sa kanya para mapagtagumpayan yung battle niya. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Actually, hindi ko akalaing kapag binuo ko ang kwento ko, kapupulutan pala ito ng aral. Okay lang maging wais pagdating sa pera. Pero sana, hindi rin ito makaapekto sa relationships natin. Sa jowa, sa kaibigan, sa kapatid, o sa mga magulang man. But more importantly, alagaan natin at maging aware tayo sa ating mental health. Huwag may hiyang humingi ng saklolo sa mga mas nakakaalam.
At huwag matakot na magsabi, lalong-lalo na sa mga taong malalapit sa atin. Maraming salamat ulit sa inyo, Popoy at Bea, at sa buong team ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Peng. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR KKB. On natin yung mic, ha? Mga kapamilya, oras na natin, 28 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Yan na nga po, ang medyo talagang parabang mapait na kinahinatnan. Yon, mapait na kinahinatnan itong kwento sa atin ni Peng. At dun sa kanyang mapapangasawa na pakakasalan na si Ethan. Na meron naman palang Bea, although it's not an excuse. Okay? It's not an excuse, lalo na at syempre later na lang rin na-realize ni Ethan na meron pala siyang mental health disorder. Lalo na pagdating sa paghawak ng pera, 'di ba? Sa paggastos, 'di ba? Yung sinasabi natin, yung kantsawan natin minsan ng mga ang kuripot naman ito, ang tipid naman ito. Well, that's fine. I mean, sa amin na mga may dugong Ilocano ay ang kaisipan daw kasi behind that, kapag ka na kasi nagtatanim ka, 'di ba? Farmer kasi ang lolo ko, ang lola ko Bea, Ilocano sila, Ayan, kasi nag-iipon, hindi sila kuripot, nag-iipon, saving for the rainy days. Kasi kapag ka dumating na ang araw ng mga buwan ng mga tag-ulan, ayan na, hindi mo alam yung tinanim mo masisira, 'di ba? Kailangan meron kang mahuhugot, sa oras ng mga pangangailangan. Pero iba naman itong iba po yung masinop, iba yung matipid. Doon naman sa sabihin na nating matuos naman masyado. 'Di ba? hindi naman natin sinasabi na kapag ikaw ang boyfriend, ikaw ang karelasyon bilang lalaki, ikaw ang lahat ng gagastos. Of course, hindi. Merong sharing diyan. Pero kung lahat na lang ng mga lakad nyo ay tinuos mo naman, 'di ba? At willing ka na iusog yung malaking event sa buhay ninyo katulad ng wedding for the sake of Oo, para hati tayo kasi ayoko ng ayoko nang hindi tayo hati. May pera akong extra dito pero hindi ko pwedeng pantapal yun kasi may plano na ako para doon. Well, okay naman lagi na meron tayong yung sa future, 'di ba, na iniisip pero emergency naman na to. Talaga bang hindi mo pa itutuloy ito? 'Di ba? Hindi mo pa paluluwalan pansamantala. Kailangan balancing ang bayaran 50-50. Ba teka lang. Wag mo sabihin na nag-50-50 yung tatay ko para wag matakasan o wag ko matakasan yung 50-50 na hatian na gusto mo naman. Oo. Ito po sige, may mental health si Ethan. Pero ito, ang gawin natin pag-uusap para dun sa mga wala naman talagang mental health problems, okay? Yung talagang ganyan ang ugali kasi aminin natin po, marami ang ganyan. Diba? Matuos. Oo. Ngayon mga kamarkada, totoo naman na sa isang relationship, totoo, 'di ba? Kailangan talaga 50-50 sa lahat ng bagay. Sige, ito financially, sa mga pang-date, ganyan kayo, okay lang mag 50-50. Pero kamarkada, wag niyo namang gawing literal talaga na up to the T, up to the centavo, 50-50. Hindi po literal na 50-50 yon, okay? Pag sinabi nating 50-50, halimbawa, ngayong araw na to, sige, sagot mo. O pagkasweldo ko, ako naman manlilibre sa'yo, di ba? 50-50 when it comes to the effort.
when it comes to the, alam mo yun, yung kagustuhan mo magpasaya o magbigay dun sa partner mo. Hindi naman literal na lahat hahatiin sa gitna, gaya nitong ginagawa ni Ethan. At saka kamarkada, yung ano kasi yun hindi nakabase dapat sa presyo. It's more on the yun nga, the effort and yung frequency of contributing. Kasi halimbawa, yung lalaki palagi ang di ba? Usually, di ba? Taya. Yung lalaki palagi ang taya. Ngayon, para masabi natin 50-50 yon, o kapag may extra si babae, o kaya kapag si lalaki hindi maganda ang pakiramdam, wala sa mood, ganyan-ganyan, o kaya malungkot, may problema, it's your time to shine na, babae, 'di ba? Ikaw naman ang maglabas ng pera, ilibre mo, pasayahin mo, bilang mo ng ganito, ng ganyan. Yung po ang ibig sabihin ng 50-50 sa relasyon. Hindi yung kada date nyo, ito yung bayad ko sa share ko, ito yung ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi po ganon, okay? Alam mo, Bea, may nakadate ako dati, hindi hindi naging kami. Dahil matuos nga siya. Dahil matuos siya, gusto niya 50-50, ganyan. Hindi kami nagkita doon sa place. Hindi kami nagkita ron sa place kasi ultimo yung sasakyan namin, 50-50 raw. Sige, sabi ko, use your car. I'll use mine. 'Di ba? Doon ka na lang sa may kotse siya May kotse siya. Gamitin ko na lang din kotse ko. Yan, tapos 50-50. Sige, orderin mo na yung gusto mo. Bayaran mo rin Tapos magkaibang oras pala yung pinag-usapan namin. Seryoso ba yan? 7 a.m. ako nandun, 7 p.m. siya. Nag-away kami, first date, so wala na. Pero joke lang. Kasi nga, pangit kapag ka naman tinuos mo diba? To the last cent Wag naman gano'n. Totoo yung sinabi po ni Bea na effort counts. 'Di ba? Bukod sa effort, syempre, nandyan, meron kayo halimbawang sasakyan, o meron talaga bang pagbabayarin mo na, alam mo, kasi ako hindi naman turo sa amin, o natutunan ko lang na as much as possible, kami mga kalalakihan ang gagastos, lalo na sa mga pamasahe. Syempre, isang abutan na lang naman. 'Di ba? Isang abutan na lang. Kumbaga, libre ko na to. Kung mamaya, kung gusto maglibre sa pag-uwi natin, kung saan man tayo mag-date, well then go ahead. Pero kung meron pa naman ako, okay lang. Kasi we are also practicing on how to provide for our partner and kung magtutuloy-tuloy man for our family. 'Di ba? Hindi naman sa sinasabi hindi marunong mag-ipon ng mga babae para sa kanila o magpayaman kayo habang nililigawan kayo at nalilibre. No. 'Di ba? Kumbaga training lang rin 'yan sa amin ng mga kalalakihan. As much as possible, kung kaya naman na mag-provide ng mga maliliit na mga kumbaga wag mo nang singilin naman yung girlfriend mo, sige na, you share. Correct. Kung may i-share siya, salamat. Pero as much as possible, lalo na ikaw ang magyayaya, ganun kasi, lalaki ang nagyayaya kapag ka nanliligaw. 'Di ba? Ikaw ang may gusto nitong lakad na to. Nagpapakitang gilas ka doon sa babae. Pero at some point, mauubos at mauubos ka rin. Real story to, Bea, na nangyari. Nagkaroon ako ng nililigawan noon. Nagpasama siya na mag-enroll. So sige, sinamahan ko mag-enroll. Naka-budget ako for us two. 'Di ba? Para sa amin dalawa lang. Tapos kumain kami dahil medyo mahaba ang enrollment, nagpapa-assess ka pa kasi diyan, college na Ayan, tapos nung pauwi na ako, sabi ko, naku, kulang na yung kulang na yung pamasahe ko. Hindi ako nag-atubili na magsabi na baka meron ka namang dyan, baka meron kang extra kasi sabi niya, mauna ka na, mamaya pa pala kami, may activity pa. Ako may kailangan na ring puntahan, So, humiram ako sa kanya, sa madaling sabi. Kasi naman, nabasag yung budget ko dahil niyaya pa yung kanyang best friend nung magla-lunch kami. So ako naman, hindi ko naman, para singilin pa yung best friend mo, para singilin ka pa, ako na nga yung umorder. Okay na, pare-paresan naman kaming order. Pero ganun, walang hiyaan, walang sumbatan, pero pengin mo pamasahe dyan. Nung pauwi. Well, that's fine. Friends pa rin kami hanggang ngayon. Pag binabalikan namin, okay lang, walang issue.
Walang issue, parehas tayo walang trabaho naman noon, nag-aaral tayo, kinulang. Oo nga, sabi na nahihiya ako nung pagka napagkikwentuhan namin yung scenario na yun. Pero yun nga, there's nothing wrong with that. Again, Popoy, wala sa presyo, 'di ba? Kasi nilabas mo naman magkano lang ba yung pamasahe, 'di ba? Pero yung mga katulad kasi ni Ethan, as in saktong-sakto ang gusto. Ano tawag dito, kung ano yung nilabas ko, dapat tapatan mo, parang ganon. Yes. Kaya nga, ito pa isang issue na pag-usapan sa story, yung kasal. Producer natin, hot lahat sa comment section kanina, no? Ito mga kamorkada, aminin natin, dati-rati kasi, 'di ba? Dito sa Pinas, ang lalaki ang talagang parang nakatokang gumastos, ganyan-ganyan. Although may mga bansa na yung babae yung nakatokang gumastos, keme-keme. Pero nowadays kasi, applicable na nga dyan yung 50-50. Yung either sabay kayong mag-iipon, meron kayong malaking ipon na ganyan. Again, hindi nyo tinitignan kung magkano yung binigay ng isa't isa, kundi yung frequency ng pagko-contribute nyo. Tapos, ang isa pa is yung, halimbawa, sagot na ni babae yung wedding gown, sagot na ni lalaki yung kanya. Si lalaki ang sagot dun sa wedding video, ganyan-ganyan. Si babae naman dun sa, anong tawag dito, sa souvenirs. Pero ang gusto kasi ni Ethan, lahat literal lahat hati tayo, pati sa pati dun sa wedding ring Alam mo kung ang aabuti ng invitation natin ay 8,000 pesos ang pagpapagawa, tag 4 tayo. Yan, ang video, video coverage, 'di ba? And photography 50. Nasa 50, nasa 60 kasi may drone shot po. Hindi naman pinagbabawal. May crane, may drone. Ayan, tag 25 tayo, ganyan. Talaga ba? 'Di ba? Ang hirap ng ganoon kasi sabi ni Ethan, pag nag-asawa na tayo, kung ano yung akin, magiging iyo din naman. Parang hindi naman mangyayari yun kasi hindi mo nga kaya ngayong mag-jowa kayo na alam mo yun, medyo sumobra ng konti yung kaya mong ibigay. Tapos pag mag-asawa pa kayo, ang mahirap kasi dyan, Popoy, parang pinapako na ni Ethan o yung mga katulad ni Ethan na hanggang dito lang yung kaya ko ibigay sa yung limit ko bahala ka na kapag kakulang pa rin hindi na kita kayang back-upan kasi kawawa naman ako. Actually kanina Bea, may scenario dito nung nagkasakit pero nailabas na sa ospital, nagka-emergency yung tatay ni Peng. 'Di ba? Muntik na akong bumilib kay Ethan kasi nga handa siya magparaya. 'Di ba? Handa siya magparaya sana na sige, pero yung offer na baka naman para maituloy na rin yung kasal natin, kumbaga, sige, doon na tayo susunod na issue. Okay na si Papa, nagpapalakas, nagpapagaling na lang. Pero yung budget ko, nahatiin ko para sa iyo, naibigay ko muna doon. Paano, tutuloy ba natin yung kasal? Doon ako na turn off. Diba? Hindi, kahit i-delay na lang muna natin. Basta kasi kailangan ma-raise mo yung pondo na pinahiram mo para diba? Dun sa tatay mo. Nasaan dun yung sa akin magiging sayo? Paano yung sayo? Magiging akin kaya? Diba? Parang walang hindi bumabalik yung favor. Diba? Parang takot. Itong si Ethan na ang akin naman magiging sayo. Yung sa akin problema ko to, hindi rin ba pwedeng ma-share naman sa'yo? Para maituloy na natin tong plano na to. So, I really think na okay na sana. Sabi ko, mabait naman pala si Ethan. Kala ko naman naniningil pa rin, bad trip naman. Pero hindi naman pala siya naniningil. No pressure. Pero pwede nating i-adjust lahat. Dagdagan pa natin yung pagod natin, ang pagpo-postpone ng wedding natin. Parang, para lang makamit mo yung 50-50 na hatian. Alam nyo, unang-una, baka sabihin nyo ngayon, ngayon, Popoy, Bea, alam nyo yan, mga magulang na kayo, kailangan nagsishare ng, oo naman. 'Di ba? Yun ang tamang gawin ngayon. 'Di ba? Yung mag-share kayo ng kapartner mo. Kaya mag-boyfriend kayo, kaya mag-girlfriend kayo, kaya sa mga girls out there, kahit naman dati, sabihin niyo mas mahirap buhay ngayon, mahirap din naman buhay dati, hindi naman tayo nakaranas ng sobrang ginhawang pamumuhay, totoo naman yan. Alam niyo, it's always okay to share something.
'Diba? Lalo na sa usapin ng pera. Pero ang pangit talaga kapag ka sa relationship nyo, ang lagi nyong issue, pera, pera, pera. Umalis ka na lang dyan sa relationship na yan. Yan yung ayokong hiwalayan eh. Di bali nang maghiwalay tayo ng dahil sa third party? Diba? Di bali nang maghiwalay tayo ng dahil sa pagiging late ko, sa pagiging absent ko sa mga pagkikita natin, sa ugali ko, pero yung pera na lang lagi ang issue mo. Ano ba to? Bangko ba itong in-applyan ko? Kailangan ba laging bago ka mag-out, magbabalanse? Bago makauwi? Kaya mga kamarkada, sa isang relationship, mag-share. Pero hindi magkwentahan. Yung talaga yung pinaka-ayoko, yung parang ipapaalala pa sa'yo na, di ba, may utang ka sa akin gano'n? Yeah. O kaya, di ba, binilang kita ng ganito? Baka pwede namang ako naman bilhan mo ng ganito, ganyan. Napapaganon ako. Oo. Kayo ba ni Jason, Bea, matanong ko, no? Hindi ko tatanungin kung sino ang mas nagbibigay, ano? Pero ganyan ba kayo? Minsan kasi meron tayong mga utang. Kasi ako minsan, kinakailangan ko mangutang eh. 'Di ba? Kinakailangan ko mangutang, lalo na nung may business nga ako, Bea. O ano naman to, medyo hindi pa ako nakaipon para dito sa bayarin na to. Papahiram si Mrs. Popoy. And then kapag ka ibinalik ko, hindi pa nga buo. Kadalasan. Hindi buo, pero ibinabalik ko pa rin, 'di ba? I mean, ang utang ay utang, pero kung yung bagay na pinag-share, nag-share kayo, ay pwede naman na share. Kasi kung tutuusin mo at tutuusin lahat, nakakapagod 'yan. Ang daming mga issue pa sa loob ng isang relationship, hindi lang pera. Ang mas magandang pag-usapan. Isa yan sa mga unless naman, siguro sa mga magjojowa na lang, Bea, no? Boyfriend, girlfriend. Siguro, sabihin na natin mas established si babae. Diba? Wala namang mali kung siya medyo mas nakakagastos. Basta ikaw naman, yung service mo naman, bilang boyfriend, okay lang din. Nandun naman ever present. Diba? Your time, your... sabi nga, you can share your time, your treasure, your talent. Baka may talent ka dyan. Diba, ilabas mo dun sa relationship ninyo, kantahan mo si jowa, why not? Diba, kung siya yung mas pagod, mas nagpapasok ng pera, pero ang pangit talagang pag-usapan niya, pera. Oo, correct. Sa amin ni Josawa kasi, Popoy, yung Josawa kasi yung tipo ng tao na hanggat kaya niyan siya, hanggat kaya niyang siya yung magpo-provide, siya talaga ng bonggang-bongga and everything. Ngayon, so ang ginagawa ko, kahit pa paano, binabalik ko in my small little ways yung mga binibigay niyang effort, lalo na pagdating sa pagkain, di ba? Magkano lang naman ba yung pagkain? So, ang bulto ng gastos na kay Josawa, pero ako, nagko-contribute din ako kahit pa paano kapag meron siyang gustong bilhin na kung anong maliit na bagay. Ako na magsasabi, sige, ibibilang ko yan para sa'yo. Kung meron siyang gustong kainin, nagka-crave siya, inaano ko rin yun. Pero hindi para, alam mo yun, i-asa sa kanya lahat-lahat. At saka, ito ang parang magandang kapartner, kamorkada, no? Yung hindi ka matatakot o mahihiyang mangutang. Kasi, alam mo yun, hindi siya yung parang... Hindi ka susumbatan. Oo. At hindi siya yung parang maniningil kada araw, kada oras ipapaalala sa'yo. Hindi yung maganda alam mo, yung may mga partner na ganyan. magaan utangan. Nakaka-inspire bayaran. Alam mo yun? Oo, may mga ganyan, Bea, no? Yung iba nga umabot na mag-asawa, pero alam mo yun, yung parang hindi maganda sa loob ng isang pagsasama na, Bea, yung utang mo naman, bayaran mo naman na, magbabayad na naman ng kuryente, wala ka na namang shinare. Ayan, pero alam mo, sabi mo nga, in your own little way, ay nag-share ka kay Jason. Natutuwa ako dahil doon. Pero alam mo ba, yung kumpare kong asawa mo ay may reklamo sa akin. Oo, dahil sa mga maliliit daw na i-shinare mo sa mga gusto niya. Binilan mo raw siya ng sapatos. Kaso maliit. Hindi nagkasya, hindi rin nagamit. Yun lang. Boy, excuse me, alam ko, ang size ng asawa ko. Di ba nga? Ilan? Ilan ba? Alin, yung size niya? Ang size? Sapatos? Sa rubber shoes kasi, sa 9.
Pero pagdating sa tsinelas, lalo ng isang brand ng tsinelas, ewan ko, 11. So, actually, iba-iba. Ewan ko ba't ganyan? Nag-iiba ang korte ng paa. Iba. Meron kasi siyang paboritong brand. Iba yung size niya doon pagdating sa tsinelas. Tapos pagdating naman sa sapatos ng ibang brand, iba rin yung size niya. Kasi depende siguro sa design. I don't know. Iba-iba pag kada. Pero may range. Yun. Okay. Ito. Sabi ni Jean Sheila, basta isa lang ang masasabi ko. Kapag ka mahal, ginagastusan. Kapag ka siningil, alam na. Pinagsawaan. Nakakaloka. Tama rin yun, ano? Sabi ni Gail Campos, mahirap talaga kapag sa breakup ang issue is about money. Dapat kasi share sa lahat. Salitan, kabilaan sa paggastos, ganon. Oo. Tapos, sige, eto may natutunan si Sergio Popoy. Ang natutunan ko, kung may tao tayong makikilala na gaya ni Ethan, wag muna nating husgahan. Bagkus, kailangan natin obserbahan dahil baka yung inaasa niya, may matindi palang dahilan. Ngayon nga lang nating nalaman na may ganun palang sakit. Salamat sa kwento mo, Peng. Dahil sa totoo lang, marami ang matututo magkaroon ng pake sa mga kasama kesa sa manghusga. Pero eto rin mga kamorkada, baka mamaya nakakuha kayo ng idea. Pag ayaw niyong gumastos, meron kasi akong chromatophobia. Ano ulit yung tawag nga doon? Teka. Hanapin natin para chromatophobia. Yung takot, no? Yung fear of spending money and chromatophobia. Fear of spending money or being around money. Ayan. Naku, baka mamaya gamitin yung excuse yan, kamorkada, ha? Ma-make kayo ng medical certificate, ha? Bea, halika, mag-fishballs naman tayo. Ay, naku, may chromatophobia ako. O kaya, Popoy! Uy, Popoy, happy birthday! Malibre ka naman! Naku, sige. May chromatophobia. Kaso may chromatophobia ako eh. Diba, wag nyo namang gawing do not abuse. Excuse yan Mamaya nagkaroon kayo ng idea si Ken ba yun? Sabi niya. Sige, go. Sabi ni Mrs., lahat ng cash at ATM ko nasa kanya. Simula pa nung mag-boyfriend and girlfriend pa kami. So, nasa kamay niya ang lahat. Ang ginagawa ko lang, taga-isip bago gumawa ng mga bagay na related sa pera, lalo na kung critical. Pero yun nga, nasa kanya pa rin kapag mga simple. At meron silang game plan, 'di ba, Popoy? Maayos yung usapan nila. Correct. That's teamwork. Yun teamwork. Alam mo, wala naman kasi sa wala naman kasi sa babae, sa lalaki yung parang, alam mo yun, ikaw ang lalaki, ikaw mag-provide, o ikaw babae, dapat ganito ganyan. Kung sino yung, anong tawag dito, kung sino yung mas maayos humawak ng pera, yun dapat yung yun dapat yung mag-lead o di naman kaya yung pumulis in everything. Mapababae man yan o mapalalaki sa isang relationship. Kasi tinan mo, dito sa amin ng Diyosawa ko, ako yung babae, di ba? Ako yung inaasahan na ako yung matipid, ako yung hahawak lahat. Pero hindi, mas masino pagdating sa pera yung Diyosawa ko. Kaya siya may mga parang accounting. Parang sa diba? Bookkeeping. Ano to? Correct. Credit, debit, kupit, yung mga liabilities, ganyan, may mga magagaling sa ganyan, and I appreciate yung mga magpa-partner na gano'n, na kumbaga syempre iniingatan nyo nga ang yaman ng inyong pagsasama para sa future ninyong dalawa. Ayan, sabi ni Marvin, ang mga babae kasi minsan nakala nila porke mahal mo sila, kailangan ikaw ang lahat ng gagastos. Karelasyon po ang hanap namin, hindi po investment. Kawawa naman si Ethan, hindi inuunawa si Ethan. Hindi, alam mo Marvin, may na-miss kang point diba? Dito sa kwento natin. It's okay, yun nga sabi natin, it's okay na mag-share kayo ng responsibility, lalo na nga sa mga babayarin. Kaya nga sila nagtagal din na nagtagal. Ang problema Marvin, even yung mga special occasions na minsan lang
'Di ba? Minsan lang, sabi nga ni Peng, anniversary natin to, baka naman pwedeng free ako sa anniversary natin or Valentine's date. Hindi eh. Hindi. Uy, gusto mo yung yung scene doon? Hati sila sa bahay dun sa hotel and everything. O, i-deposit ko na lang ha. Ang turn off, nakakaloka. Alam niyo, okay lang yung paminsan-minsan. Kumbaga, hindi, wala kang babayaran. Ano ka ba, nag-relax ka? Parang di ka naman mare-relax. May out of town na naman tayo. Magre-relax ba tayo o gusto mo lang yan? Kasi baka singilin mo lang rin ako. Tapos sabi, ano pa masasabi niyo doon naman sa pagpapabili ng helmet? Ka na magmotor. O sige, bumawi si Ryan Santos. Kapag mahal mo, dapat ibibigay mo lahat. Mali si Ethan, grabe ka. O hindi naman Ryan Santos, hindi naman lahat. Oo, magbigay ka ng sapat o di naman kaya kaunting higit sa sapat. Pero huwag naman lahat-lahat. Siyempre magtira pa rin mo. Gusto ko yun. Pa rin in everything. Gusto ko yung sinabi mo, Bea, na wag naman ibigay yan lahat. Magbigay ng sapat. Because we can't possibly have it all. 'Di ba? At hindi mo naman kailangang hindi mo naman kailangang ibigay ang lahat sa partner mo dahil sa mahal na mahal mo siya. Kung ano lang yung kaya mo, 'di ba? Kung ano lang yung sapat, yun lang yung dapat mong ibigay. Oo, hindi pero wag din namang hindi nga rin tama yung tinutuos-tuos mo. Oo, ayan, sabi ni Mark Louis Espiritu, boksingero versus karatista. Alam mo na ba ang kwento niyan ng mga boksingero at ng mga karatista? Kapag ka boksingero kasi, lumalaban yan ng nakasarado ang kamay. 'Di ba? Matitipid, ika nga. Lumalaban pero marunong magtipid. Ang mga karatista, nakabukas ang kamay, lumalaban yan. Parang it's old comparison ng mga matatanda na, naku, boksingero yan. Boksingero yan. Naku, hindi bubukas ang kamay niya. Lalaban yan pero hindi magbibigay o kaya naku konti lang ibibigay niya pero pag karatista medyo waldas naman ang tawag nila walwal lahat and everything. Oo. Pero maraming salamat kay Peng sa pag-share kasi I'm pretty sure hindi lang sila yung nakaranas ng ganyan. Marami yung ganyan. Meron mang mental condition o wala. Maraming couples dyan, ang napag-aawayan nga naman talaga ang pera. And this story opened up a different POV naman, a different view when it comes to money handling sa mga couples. Kaya thank you so much, Peng. Okay. Yan. At anong iyong last na masasabi, Popoy? Last na advice sa ating mga kamarkada? Ang last ko ma-advise sa inyo, maging masaya kayo. Okay? Sa inyong pagsasama kung meron kayong pinag-aawayan na pera. 'Di ba? Dahil hindi lahat ay nag-aaway pa dahil wala ng pera. Katulad namin ni Mrs. Popoy, 'di ba? Kaya hindi kami nag-aaway. Wala kaming pag-aawayan. Wala akong pera eh. Wala tayong pag-aawayan. Wala akong pera. Nasa iyo naman lahat, 'di ba? Ano mo? Makikitulog lang ako rito ulit sa bahay natin. Yan, yung mga ganyan. Hindi, pero alam nyo, maging wise tayo sa pera. Tama yan. Mag-ipon. Save for the rainy days. Ika nga. Kapag habang kumikita, parehas kayo, combined force. Ika nga. Mag-ipon kayo na mag-ipon para sa magiging anak nyo. Pero, syempre, wag nyo naman din kalilimutan. Diba? Wag nyo kalilimutan na you don't work for money. Please don't work for money. Let your money work for you. Yung magiging masaya kayo. Yung mag-grow yung relationship mo. 'Di ba? Hindi yung yan at yan yung pinoproblema nyo. No. Hayaan yung pera mamroblema kung paano siya papasok sa buhay ninyo. 'Di ba? At sana, lang yan isa lang yan sa mga tool. 'Di ba? Para maisakatuparan natin yung pangarap natin. Pero wag natin masyadong ibase dun yung magiging success ng relationship natin. Katulad nito, nasayang yung kay Peng at kay Ethan. But congratulations na rin kay Ethan, ina-address niya na yung kanyang mental health disorder na Chromatophobia. Yan. Siguro meron nga siyang siguro dati walang-wala sila.
We don't know the story. O baka nanakawan, I don't know. Maraming mga dahilan. Pero maging masinop. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, maging masinop po sa pera. Gastusan lang yung kailangan. At yung mga kapritsyo lang ng katawan, di ba? Yung mga hindi naman kailangan, pwede naman ipagpaliban yan kapag may sobra-sobra lang dyan. Correct. At dahil dyan, pasalamatan natin, Popoy, yung mga dramatista natin gumanap for today's story. Maraming salamat. Kaya Cindy Bacena bilang Peng, Jag Kamat bilang Ethan, si Kenneth Ancero, si BFF Lara, si Chris, Warly Alagaw, si Ryan Dan Capuchon, si Kate, si Jamie Rubio, at ang nagsulat nito si Warly Alagaw, at ang nag-edit si Joko Loco. Thank you so much, guys! Yun, maraming salamat. At syempre mga kapamilya, sa oras nating 3 minutes or make that 2 minutes before 3 p.m., eto naman ang kwentong mapapakinggan natin bukas. Ngayong Webes sa Dear MOR. Sa totoo lang, wala namang major na nangyari. Na-feel lang talaga namin bukas pareho na wala naman talaga kaming pupuntahan. Pareho kaming nakukulangan sa isa't isa. Pero okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Dear MOR. Pinaubaya. O di ba nga? Bukas! Ay, Poy, bago tayo magpaalam, pahabol pabati lang. Galing kay Dan Kaputyon. Pabati kay Kuya Ernie Tabihe, ang magiting na mekaniko ng Fix-It Ernie. Ayan. Kontakin daw natin pag may mga kailangan tayong ipaayos. O, Kuya Ernie, hello! Go yan, sa trabaho. Salamat. God bless po. Opo. At syempre si June Ray sa Hulga. From Zamboanga, Sibugay, at kay kay Navarro. Ayan, from Iloilo naman. Mama JJ, at good day to all from California. Hope everyone is safe, healthy, and happy. Thank you. Mga kapamilya, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea. At ang lagi nga po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, please, stay happy.